Another video na naman tayo mga boss. So ito, meron akong tubo dito. So yung tubo nga pala na ito mga boss ay nabili ko lang sa junk shop. Stainless na tubo nga pala to mga boss. Kaya samahan nyo ko para malaman natin kung anong mangyayari sa tubo na to. So ayan, papagawa natin ng crossguard yung motor ko. At siya na yung magsisilbing handle nitong ating mini driving light. Ni-issue ako dito kaya tatanggalin ko siya dito. So let's go, tara Santiago at papagawa natin to. Dito na nga pala ako sa may Santiago City mga boss. So dito lang yan sa may Patol. Dito lang din mismo sa may Patol Road, sa may tabi ni Saldis Motor Parts. At kung hindi ako nagkakamali mga boss, itong pwesto lang na to yung gumagawa ng mga stainless dito kagaya ng cross guard at iba pa. Yan, so dito na nga kami. Sinukat na ako. Ito na, nabaloktot na. Maganda yung pagkabaloktot na itong isa. Kaso nga lang, itong isa karoon ng tupi oh. Pero okay na yun, basta dito na lang sa looban ka. Ayan. So ito na mga boss yung pinagawa natin na side guard or yung pwede ng MDL bracket. So ito nga yung setup na pinagawa natin no. So ako na rin nag-isip kung paano gagawin dito. Na dito magpalagay ng pinaka kapit nya, tsaka dito, tsaka yan. So ang sukat na ito mga boss 2.5 isang haba na ito. Tapos flat bar na lang yung nilagay dito. Ayan, mga flat bar. Tapos yung diskarte na ginawa ko dito para medyo hindi ko alam kung malinis na ba tignan to. Nagbutas ako dito para dyan idaan yung wire nito. So medyo malaki kasi yung dulo nito kaya medyo malaki din yung naging butas dito. Ayan, medyo hindi lang maganda yung pagkakabalik ko dito. Pero okay na to. Maganda yung naging buga. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung buga nung MDL pagka dito nakalagay at dito nakalagay. So tara, subukan natin, papakita ko sa inyo.
So ito na mga boss, kung mapapansin nyo talagang tinanggal ko na nga siya dito ano. So sasabihin ko nga pala kung bakit ko siya tinanggal from dito to nilipat ko dito. So yung isa kong dahilan mga boss, kaya ko siya tinanggal dito. Kapag mahilig kasi ako magkalas-kalas eh. So madalas kong nababaklas ito. So nahihirapan akong tanggalin ito kasi nakakabit dito yung mini driving light. So pinakalas ko muna tong mini driving light bago ko makalas to. So medyo hassle no. Lalo na kung nagmamadali ako. At yung isa pa na dahilan niya mga boss, kapag dito nakalagay yung mini driving light, yung buga kasi nung ilaw ko is parang nakabulusok siyang pag ano. So yung kaya hindi ko siya maiangat dahil nasosobrahan naman na sa height. So yung tama nung mini driving light ko kapag hanggang dito siya. So mga ganito kalayo, nakakasilaw na yon para sa mga kasalubong ko. Tapos kapag yung high naman niya is tumatama pa rin sa lupa dahil nga yung high niya is pabulusok pa rin. So unlike sa nilipat ko dito, ayan kung makikita nyo yung tindig niya nakapadiretso na siyang ganun. Pero yung tama nung low niyan is pabulusok na ganyan. So mas malayo yung naaabot kumpara dito na nakapabulusok na ganun. Ngayon yung high nito mga boss, talagang nakaangat ng ganyan. So dulo na lang yung tama nung yelo sa high niya. Tapos yung talagang kakainin niya ng ganyan napakalayo. Yun yung kaibahan niya pagka ang kahibahan niya kapag dito tapos dito. Kaya talagang pinasadyaan ko na malagyan ng ganitong bracket para dito sa mini driving light. So yun lang mga boss. At ito na nga yung ating setup no. Yan. So mas okay. So yun lang mga boss. Salamat sa inyong panonood. Keep watching and subscribe. Moto Habits po.